Ang nangyari, so yun. So pag naglagay tayo ng image, sabihin natin dito, by default, the image is repeated. So it's covered the entire elements kung gagamitin natin siya. So paano natin extend or paano natin ayusin? First, dito. Background. Next. Background, position, center, nagabit na siya. Then, background repeat. No repeat. Ibig sabihin, hindi natin siya ulitin. So, pag na-refresh natin, okay, dahil hindi siya cover at di malaki yung image, so ganyan lang siya. Pero pwede natin siyang banatin. Pwede height 100. Depende yan sa image na gagamitin. So medyo malabo lang kasi yung image na ganyan nangyari. So first, background size, i-cover natin with the image cover the entire viewpoint. Ang tawag natin dito, yung screen na to is a viewpoint. Next, background position, center the image. And background repeat, no repeat, prevent the image from repeating. And gumamatay ng height to ensure the body takes full light of the viewpoint. Discussion. Next, background image. Background repeat. Set the background image will be repeated. And then repeat X, Y, or non-repeat. Okay, background attachment. Background repeat property not repeat. Background position, set the starting position for any background. Bali natin either 0% or center, top, left or right. Depende sa gusto nyo. Okay? So, punta tayo dito sa color HTML or color range. HTML accept 140 standard colors and can be used to enhance your web page. Kung mapapansin natin dito, babalikan dito bigyan ko ng color. Yan, kung mapapansin nyo yan, 140 yan. Yung mga kulay, I think, wala kung 100, pero ano 140, hindi na bibilang natin. Ayan, isupport siya, sabi dito, HTML support accept 140 color scheme na pwede nyo gamitin to enhance your web page. Pwede red, blue, green, RGBR, blue, green, orange, like tomato, blue, dash, blue, gray, and so on. Or RGB, this is the formula that can be used to design a color of RGB color. The RGB stands for red, green, and blue. Determining the color density of 0 to 255, all color must be set to 0 to show the color black, like the RGB 00. All color must be set to 255 to display. Okay. Ayan yung mga value na pwede natin gamitin. Marami tayong pwede gamitin RGB, depende sa gusto nyo. Kung di nyo trip si color name, pwede kayo gumamit ng RGB. So magsiset lang kayo, for example, ito. Set tayo, ganun muna ito. Background color, RGB, red, blue, green. Yan yung value niya. Kung na-refresh natin, yung kulay.
na pwede tayo maglagay ng kulay, ng value, for example, 25500, 25500, nakikita niya nagiging red. Ayan, pwede nyo mamili dyan, depende sa gusto niyong value. For example, dito sa red, kaya may natin blue, or hindi niyang value. Depende sa inyo kung ano gusto nyo RGB set. Kay Visual Studio Code, meron na siyang color picker na support kay Edge, kay Firefox, kay Safari, kay Chrome, kay IE, and Opera. Yan. For example, pink. Tapos pwede pa tayo mamili. Pwede tayo mamili ng point. Tawagan siya na nalagyan sa value. I-refresh natin yan. Ayan. Tandaan niya, baka color specific, lalagyan niya na lang baka kulay o color yung gusto natin as. Like body, kaya sa body, yung viewport, ang tawag sa daan viewport. Ito na lang natin ang blue kaya yung pink. Okay, balik tayo sa lesson. Okay na tayo sa RGB and color name. Kasi ito naman ang hex value. Mostly, mga programmer, mas gamitin namin yung hex value kaysa kay color name or kay RGB. Hex value yung tinatawag natin. Hexadecimal value can be used to define ano yung kulay na gusto natin. RGB stand for red, green, and blue. The value between 0 and FFC decimal. For example, gusto natin malugasin yung red. Hindi tayo mamalik na. Ayan, yung FFF white. Or purple gray, pwede tayo mamili. Depende kaya gusto natin value. For example, orange. Kaya kay Visual Studio Code, meron tayo pwede papilian. O sa internet, pwede kayo kumuha ng mga hexadecimal value, lalo-lalo na kung sa mga color palette. Color palette, pag nag-search ko sa internet ng mga color palette, ang binibigyan nyo ng value is hexadecimal. Tingnan natin kung yan. Tingnan natin. See? Press mo natin. Ano ba pala ito? Next! Yes. It's the value of stand for huge, saturation, and lightness. Can be used to designate a color in the form. For example, gagamit tayo ng huge effect. Huge is the degree from 0 to 360 of the color scale. 0 sa red, 120 sa green, and 240 sa blue. So, pag pinag-add natin niya, magiging red. Or, sorry, so pag pinag-add natin si 0, 120, 240, magiging 360. For example, ulit tayo. Value, huge saturation. So, ano ko natin lagyan ng value? 0, 256. Sorry. 0, 50%, 47%. 0, percent and 50%. Okay, so ayan. Bibigyan ulit siya ng value. Papansin nyo yan.
Depende sa inyo kung anong taste ng kulay na gagamitin nyo. Nasa inyo po yan. Ayan. Okay, tayo. So, situation can be defined as a color concentration. Hindi discuss yan. And light effect. So, ganun lang. Okay? A CSS text properties. Color stand for the color property na pwede natin gamitin. The text. Pwede tayo gumamit ng color name, text, RGB, and HSL. Text align property help the developer to determine if horizontal orientation or gusto nyo maging center, left, and right. By default, andito yung pagkita ko naman ako ba? Hindi mo sa mata. Kahit natin si puti. By default, ang text natin nandito sa gilid. Ito. Ngayon, pwede tayong gumamit ng center. Pwede tayong gumamit ng right. Okay? Sabi nga dito, left, center, or justify. For example, dito sa body. Dito ko nga nalagay. Okay? Text color. Text align pala. Pwede tayo maglagay ng center. Kung sinid natin yan, yung text natin is mapupunta siya sa mismong gitna. Kung gumamit tayo right, visual, mapupunta siya sa right. Okay? Yun po si text align. Depende sa gagamitin nyo o depende sa style na gagawin nyo. Kung saan nyo lalagay yung text or pwede tayong gumamit ng justify para mag-justify or each line is extended to each line is equal. Depende yun sa width natin. Okay? Text decoration. Pwede tayong gumamit ng underline, overline, or line through. For example, dito. Yan. Example lang. Text. Decoration. Overline. Or underline. Ignoran natin yan. Ayan. Nagkakaroon ng overline sa dulo. Ay, nagkakaroon ng overline sa ilalim. Okay? Next, ano pa? Text transform. For example, yung mga text natin is maliit. Ngayon, sabi ng teacher niya, sabi ng pwede ba natin gawing capital letter lahat? Eh kung marami yan, ang answer, i-re-type mo. Ang bago ChatGPT na parang may ChatGPT naman na pwede gamitin, pero ang answer pa rin. So, for example, sabi ng boss mo, kung nasa naman, pwede ba lang nasa P-tags, gawin mo capital letter? Yes, pwede. Hindi lang gumamit ka, text, transform, capitalize, or uppercase. Okay. So, lahat ng text mo is magka-uppercase. Alright. Next. Okay. Text indeed, set the direction for the first time of hotel usually ginagamit sa paragraph. Subukan natin walang pesa, walang
Ayan. So, create natin text align justify page. Ngayon, text natin justify siya. Depende yan sa laki. Automatically nag-justify. Depende yan sa sukat. Kaya ano natin. Then sabi dito, text indeed segregation on the first line from the text. For example, okay, galing sa kalakay. Hindi tayo maglagay ng 28. Ayan. Babalik na siya. Natin, example, mga TPX. Reverse ko lang ha. Ayan. So, nagkaroon siya ng 50 pixel na laki mula sa first line. So, mostly ginagamit yan kung gagamit ka ng paragraph. Next. Tayo. Properties. Properties. So, pwede tayo gumamit ng pan-family. Ibig sabihin kung ano gusto natin style ng text. I mean, for example, Roma, Carrier, Arial, depende kung ano gusto nyo. Pan style, normal, pwedeng italic, pwedeng bold, pwede sa inyo. Pan gray, pwedeng normal, pwedeng bold, pan size, pwede tayong gumamit ng pixel or EM. Bukan natin. For example, pan family. Ang gusto natin is carrier. So, mangyayari, na-refresh ko yan. From default na text for family, yung carrier nyo siya. Okay, depende kung ano gusto yung style. Next, font style. For example, gusto natin maging italic lahat. Dapat kayo mag-tags ng italic. Pwede din doon. Font style, pwedeng italic. So, lahat yan maging italic. Depende sa inyo or hindi na dapat kayo mag-tags ng italic or italic tags. Pwede yan. Next, pan weight. Pwede nyo i-bold. Or pan size. Yeah, for BX. Laki na. Sa doon malaki. Mga 40 lang pala. Sorry. 40px. Depende sa inyo kung anong style, anong properties yung pwede nyo gamitin. Next, border. Border is a certain property for the following individual border. There are many properties to consider with dealing with border. For example, so ang style dyan, okay? So paano mag-umawa ng border? Okay, paliwanag ko sa inyo. Border, nakalagay dyan. Border width, kung gano'n siya kalaki. Border style, kung anong style natin, pwede tayong gumamit ng dot, dash, solid, double, or yung pinakalas, border color, ibig sabihin, anong kulay yung border natin. Ito ko example. Border. Okay. First, ang kailangan natin is yung laki. 3px. Space.
Ano yung gusto nating border style? Pwede tayong gumamit ng dot at anong kulay. Ito lang ha. Borders natin. Ayan. Napapansin nyo, nagkaroon siya lang kulay, blue na border, and nagkaroon siya ng dot na border. Depende sa inyo. The example set what the kind of border to be displayed on the screen. Pwedeng dot, dash, solid, double, group, ridge, inset, offset, or none, or hidden. For example, gusto natin na maging solid. Siguro natin, refresh, magiging solid lang siya. Okay? Nag-adjust yan, depende sa laki ng screen natin. Okay, may tanong ba? May tanong? Wala po. Sure kayo. Wala po. Okay, next. Border color, alam niyo naman na yan kung ano yung kulay. Pwede kayo gumamit ng color name, ng EXA, or pwedeng pwede XXL, depende sa gagamitin niya. Or RGB, pwede din. Depende kung gusto niyo. Okay, move tayo. Tanong ha. Radius. So, pwede din tayo lalagay ng radius. Order radius. Okay. 3. So, lalaka pa lang ha. 3. Napansin na ng radius. Sir, paano kung gusto namin is itong taas na to, may radius yung mabawala. So, magsaset lang kayo. Okay? Left, right, bottom left, bottom right. Okay? Okay, so napapansin na yung bottom left natin, yung bottom right, walang radius. Then yung right top natin, tapos right, left top natin, nagkaroon ng radius. Ang bilang dyan, yung unang value is top right, palang value, top left, top left, unang value, top right, palang value. Yung third value is bottom left, and yung last value natin is bottom right. Tandaan niyo po yan. Example, gusto natin gawin itong 20. So, mapapansin nyo, sorry. Pag ganun pala basa. 1, 2, 3, 4. Sorry. So, dito ko ulit Tama ba ang prediction nyo? Ay, tama. Okay? First value, top left. Second value, top right. Third value, bottom right. Fourth value, bottom left. Okay? Nawanan, sorry pala sa kung ko yung explain. Next, radius, okay na tayo. Okay, margin. This margin are essential for defining the specific around the external the border. For example, may another P ako dito.
Okay? Kung mapapansin nyo, same lang sila kasi same naka ano ko, naka-embedded. Ngayon, kung gusto natin magkaroon ng margin, for example, ito, paano gagawin natin? Or kung lahat na, pwede tayong mag-margin. Margin top. For example, kung gusto natin, malayo siya ng 100 px. Save natin. Lalayo siya. Mula sa unang P, o sa yung first paragraph natin, lalayo siya ng ito lang ang report. Yan, 100. Mula sa first paragraph natin, lumayo siya ng 10 pixel. And yung second paragraph natin, lumayo din siya ng 10 pixel. Okay? Pwede ganyan. Or else, margin. Yan. Margin, pag sinave mo, lumayo ko dito ng 10 pixel. 10 pixel, 100 pixel. Dito, left, 100 pixel sa right, 100 pixel din dito sa right. Dito. Ngayon, pwede naman ganyan. For example, first value, second value, okay. Okay. So, lumayo na ako dito ng 30 pixel. Try ulit natin. Ay, hindi pala siya pwede. Dahil may properties pala siya. Pwede ganyan. Margin top. Or margin bottom or margin ng left and right lang. Sorry. Margin top, pwede 100 px. Yan. Press. Pwede ganyan. Margin bottom. Press. Lumayo lang ulit ako ng 250 plus. Kasi nagtap ako ng 100. So lumayo lang ako dito ng 300. Dito, 200 pixel lang ang nilayo ko from the top. Pero dito, lumayo ko dito ako ng 350. Bakit? Nag-100 na ako dito sa top niya. Nag-plus na ako dito ng 250 sa bottom ng isang paragraph. So, ganyan siya kalayo. Padding naman, para lang din siyang margin. For example, padding top. RTPX. Ayan. Lumayo lang naman si paragraph natin mula doon sa border natin. Kung napansin nyo, lumayo siya yung text natin ng border natin. Or tagalin natin yung top. Ano natin yung nangyari refresh. Okay. Lumayo lang tayo dito sa border natin ng 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel, and 10 pixel. Height. So height lang yan. Hindi ka mag-depot ng height dyan. For example, height, lagay lang tayo ng 500 px. So magkakaroon lang ng height na parehas ng dalawa. Width, ganun din. For example, width natin, gusto natin mga 500 pixel lang. Ayan. Napansin nyo, mas maliit kasi nga, malaki yung text natin, malaki yung punch tag natin na ginamit, 40 px, i-width natin 50 lang. So, masira siya. Kaya ang ginagawa dyan, yung gusto na naglalagay ng value, ginagawa na rin ng auto. Para nalagay na lahat ng text. Automatic siya. Na-adapt na yung width ng viewport.
Okay, CSS position, either static, relative, fixed, and absolute for HTTP. Okay, so last, paano nga pa gumagana ang CSS? First, kailangan natin ng selector. Selector is a point of HTML element that we want to style. Okay? Second, declaration, a block containing or one-word declaration separated by a semicolon. Depende sa inyo kung ano yung declaration na gusto nyo gawin sa isang CSS. Kaya kung mapapansin natin dito, meron tayong more than 2 or 10 na declaration sa isang CSS. Depende sa inyo kung ano gusto nyo mangyari. Third, the CSS declaration always ends with a semicolon. And declaration block are surrounded by a line of brace. Tandaan nyo parang ginagawa ko ulit. Tapos, declaration, dito kailangan makapalawag siya sa curly bracket or curly braces. At ano yung properties and values na gusto natin. Okay, ano ba? Magkailan lang lang sa mga mag-system at account muna 30 na sa meeting.